Una sa lahat, siklista sumabay sa mixer truck sa Taguig City hanggang sa nagulungan siya. Patay ang biker. Ang buong detalye kung din ang aksidente yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Palitan daw ng mensahe ni Pangulong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin tungkol sa umuloy kickback sa flood control projects. Triple hearsay lamang daw. Yusek Claire Castro bumuelta sa mga banat ni Vice President Sara Duterte patod sa dahan ngayong Valentine's Day. VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. ICC, pinagtibay ang desisyon nitong fit to stand trial si dating Pangulong Duterte habang 500 pang biktima umano ng drug war gustong sumama sa kaso. Usapang political dynasty, mga taga Bacolod ayaw sa dinastiya na anilay ugat ng korupsyon. Yun nga lang, may pag-asa ba sa Senado ang anti-political dynasty bill kung may mga magkakapatid doon? Alamin ang iba't ibang klase ng pagtataksil or cheating. At ang pagmamahalang sinusubok ng panahon at distansya pero kinakaya. Triple hearsay lamang daw na matuturing ang sinasabing palitan na mensahe ni Pangulong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin tungkol sa umunoy kickback sa mga flood control projects. Ayon po yan kay Congressman Terry Ridon. Si Congressman Antonio Tino gustong palutangin si Bersamin para bigyang linaw ang issue. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Nanindigan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat imbestigahan at ipatawag ng ombudsman si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Kaugnay ito ng mga nakita niyang screenshots ng palitan umano ng mensahe ni Bersamin at ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakasaad sa mga mensahe ang umano'y pagtanggap ni Pangulong Marcos ng 8 billion pesos na kickback at may computation pa raw kung paano ito ginasta noong 2025 midterm elections. Kwento ni Tino, ang lahat ng nalalaman niya tungkol dito ay galing kay Batangas Representative Leandro Leviste. Pinakita pa raw ni Leviste ang umano'y CCTV footage ng pagpunta ni Bersamin sa bahay niya para gawin ang umano'y salaysay o video affidavit. Pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year para buuin yung affidavit containing this information. Bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya, no? Dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption, ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. That was the objective. Pero aminado si Tino, hearsay o sabi-sabi lang ang lahat ng kanyang revelasyon. Pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. No? So, now, may hearsay pero may bahagi rin na may physical evidence. Pero nang matanong si Tino bakit hindi nila ito isinama sa impeachment laban sa Pangulo lalo kung direkta nitong isasangkot si PBBM, sagot ni Tino, atras abante raw si Leviste. Malinaw naman sa akin na meron siyempreng sariling agenda itong si Congressman Leviste. No? So, everyone knows about his issues with yung kanyang solar companies, di ba, na under scrutiny ngayon ng Department of Energy. According to him, he would rather na kusang ilabas ni Adrian ito rather than siya ang maglabas. Tingin ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa lang ang makapagpapatunay at makasasagot kung totoo nga ba ang komunikasyon at kung tumanggap nga ba ng kickbacks ang Pangulo. Wala raw iba kundi si Bersamin mismo. Unless Undersecretary Bersamin confirms the conversations, the files, it has no probative value, it has no evidentiary value. Ito po ay essentially parang propaganda lang at sabi-sabi nung pong mga nagsasalita. Ang Malacanang tumanggi ng sagutin ng mga paratang laban sa Pangulo. Nakita niyo na po ba yung communication? Sinasabi niya pong na nandito na yung pera. And then Nakita niyo na po ba?
applied. Nakita niyo na po Sa ba? mga balita po, sinabi po na... So, wala pa rin po kami nakita. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Pinagkokomento ng Korte Suprema ang Ombudsman at ang Independent Commission for Infrastructure sa petisyong inihain ng dating kongresista na layong pigilan ang paglilitis sa kanya. Ayon sa Korte Suprema, may 10 araw para magsumite sila ng komento sa petition for certiorari na inihain ni Zaldico. Pati na rin sa hiniling niyang temporary restraining order para pigilan ang paglilitis sa mga kaso niya sa Sandigan Bayan. Wala namang inilabas na TRO ang Korte Suprema. Wanted si Ko para sa kasong graft at malversation kaugnay po naman ng malyang road dike project sa Mindoro Oriental. Handa naman daw ang ombudsman sa kanilang argumento. Mainam daw na marasolba na ito agad. Wala pang pahayag dito ang ICC. Magpapakalat ng 11,000 ng mga pulis ang PNP para sa isasagawang malawakang kilos protesta sa February 25. Ayon sa Quezon City Police District, aabot sa 50,000 ang inaasahan nilang magtitipon. 5 organisasyon din ang kanilang na-identify na lalahok sa protesta. Sa ngayon, wala pang natatanggap na ulat ng anumang banta ang PNP. Naunang inihayag ng ilang grupo kabilang ang akbayan na isasabay nila ang protesta sa EDSA Revolution Anniversary. Layunin ng protesta na ipanawagan ang pagsugpo sa korupsyon at pagbuwag sa political dynasty. Sisimulan ng protesta sa prayer march sa EDSA Shrine na susundan ng programa sa People Power Monument. Handa po ang Philippine National Police upang tiyakin ang mapayapa at maayos na paglaraos ng anumang aktibidad sa February 25. Kaugnay po ng nasabing activity na kasapo ang Philippine National Police ng mahigit na 11,000 na kung saan sila po ay ide-deploy. Nagpapatutsudahan pa rin sina VP Sa Duterte at Undersecretary Claire Castro. Ang mensahe ng palasyo sa Bise, spread love, not fake news. Anina sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Vice President Sara Duterte versus Palace Undersecretary Claire Castro. Si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, ay mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. Nagpapalitan na naman ng patutsada ang dalawa. Nag-ugat yan ang sabihin noon ni VP Sara na ginigipit umano ng Administrasyong Marcos ang mga kaalyadong senador ng Bise. Pinasinungalingan niya ng palasyo. At ngayon nga ay pareho silang nahihiya para sa inaasal ng isa't isa. Giit ni Castro, hindi nakakahiyang magsabi ng totoo. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. Bukod dyan, hindi rin pinalampas ng palasyo ang eksklusibong pahayag na ito ni VP Sara sa News 5. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha. Yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Isang puppet na isang bansa, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Bulag daw ang Bise dahil hindi nito nakikita ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama, pero walang gawa.
Hindi rin nagustuhan ni Castro ang naging pabirong Valentine's message ni VP Sara sa kanya at kay PBBM. Giit ni Castro, pareho silang pamilyado ni Pangulong Marcos kaya hindi ito dapat nagiging biro. So, ganito po bang leader tulad ni VP Sara ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad. Ang Pangulo po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako din po ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa bilang babae. Panawagan tuloy ni Yusek sa mga kaalyado ng bise. Isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101. Sa huli, may Valentine's message si Castro kay VP Sara. Ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang pro-Duterte lawyers para patawan ng indirect contempt sa Senate President Tito Soto. Giit nila, nakakabastos sa SC ang mga sinabi ni Soto sa desisyong unconstitutional ang reklamong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Sama-samang naghain ng petisyon sa Korte Suprema sina Attorney Ferdinand Topacio, ang ilang pang-abogado laban kay Senate President Tito Soto. Hiniling nila sa SC na patawan si Soto ng indirect contempt. Para yan sa mga pahayag niya sa desisyon ng Korte na nagdedeklarang unconstitutional ang nakarang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Topacio, nakakabasto sa kataas-taasang hukuman ang mga sinabi ni Soto. Plano rin daw ng grupo na magsampa ng ethics complaint kay Soto. Yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary, lalong-lalo na po yung may mga statements niya. For example, nasasabihin niya, mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga mahistrado ng Korte Suprema. Kasama ng mga petitioner si dating Congressman Jing Paras na sang-ayon sa kanila. Sabi ni Paras, gusto raw niyang magsilbi itong aral sa sinumang manghihimok sa taong bayan na huwag maniwala sa Korte Suprema. It pains me to put my name in the complaint, maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in the Supreme Court. Matatanda ang ikinadismaya ni Soto ang ruling ng SC na labag sa saligang batas ang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Tinawag pa niya itong judicial overreach at panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso sa isang impeachment complaint. Dahil yan sa mga bagong requirements ng SC na ayon kay Soto, hindi naman daw required sa konstitusyon. Impeachment now is an impossible dream. Ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ng konstitusyon, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Sa ngayon, hihintayin daw muna ni Soto ang opisyal na kopya ng reklamo mula sa SC bago magbigay ng formal na sagot. Pero hindi lang daw siya ang may kaparehong pananaw. Maging ang ilang retired associate justice at bumuo ng 1987 Constitution at mga din sa law schools ay nagpahayag din daw ng anyay factual error sa desisyon ng SC. Kaya tanong ni Soto, siya lang ba? Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Dagdag na 500 biktima ng drug war ang nag-apply para palakasin ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Natong Frontline Report. Nakakangiti na kahit paano ang pamilya
ng mga biktima ng extrajudicial killings. Nagtipon-tipon sila 1 linggo bago ang confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Bagamat nangungulila pa rin, aminadong nabubuhayan sila ng loob dahil gugulong muli ang kaso sa The Hague, Netherlands. Ang mga pamilya ng EGK ngayon ay unti-unting bumabangon at napanghahawakan na yung pag-asa. Hindi man nalutas yung problema ng droga, gaya ng ating sinabi, pero may sugat na iniwan eh. Pero dahil nga merong mga tao, may simbahan, may mga tao kahit sa gobyerno na maayos ang kaisipan, yung paghilom at pag-asa na panghahawakan na. Sa February 23 hanggang 27, gaganapin ang confirmation hearing kung saan tutukuyin kung may sapat na basihan para litisin ang dating Pangulo. Sa ngayon, 39 na AJK victims ang pinayagan ng ICC Pretrial Chamber 1 na sumali sa kaso. Pero nakatanggap pa ang chamber ng nasa higit 200 aplikasyon na kumakatawan sa 500 individual na gusto ring magparehistro bilang mga biktima. Saklaw ng kaso ang mga pagpatay o tangkang pagpatay umano sa Davao mula 2011 hanggang 2016 at sa buong bansa mula 2016 hanggang 2019 nung si Duterte na ang Pangulo bago kumalas ang Pilipinas sa ICC. Itinagong pagkakakilanlan ng mga aplikante dahil sensitibo ang kaso. Kapag inaprubahan, pwede rin silang magbigay ng kanilang panig. Pinadidisqualify naman ng kampo ni Duterte ang 3 abogado ng mga biktima ng drug war. Ayon kay Atty. Nicholas Kaufman, may conflict of interest kina Atty. Joel Butoyan at Gilbert Andres at sa pinili nilang case manager na si Atty. Nicolene Arcaina. Pero pinasinungalingan yan ni ICC Assistant to Counsel Christina Conti. Ayon kay Conti, malayo pa tayo sa highlight ng pagdinig kahit kaliwat kanan ng latag ng mga ebidensya. So, ngayon, disclosure pa lang tayo. Step by step dito sa ICC eh. Kumbaga, una muna, pakitaan, tapos later on, of course, iti-check mo kasi yan kung okay ba, relevant pa sa'yo. Bago pa yung later, yung tinatawag na admissibility, whether the court can receive it or to admit it, essentially. Sa eksklusibong panayam naman ng News 5 kay Vice President Sara Duterte, sinabi niyang labas siya sa paghahanda sa confirmation hearing ng kanyang ama. Gayunman, may dasalang bise. Ang dasal natin ay dapat maging patas ang korte. Kahit saang korte man yon sa mundo, yun yung dasal natin, no, na maging patas ang korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echeverria, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, hindi pinagbigyan ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na baliktarin ang hatol nitong may lakas pa at kaya pang lumahok ni Digong sa paglilitis. Sa desisyon ng Pretrial Chamber 1, iginiit nitong nabigo ang kampo ni Duterte na ipresenta kung bakit dapat baliktarin ang naunang desisyon. Una nang sinabi ng International Tribunal na fit to stand trial ang dating Pangulo. Sa February 23 na, magsisimula ang confirmation of charges kay Duterte sa mga kasong crimes against humanity, kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Sanay na sanay tayo mga Pilipino sa sistema ng hustisya sa Pilipinas na liban sa kawalan ng jury system ay medyo hango pa rin sa American adversarial courtroom model. Ito po ang sistema kung saan ang depensa at ang prosekusyon magbabanggaan ng matindi sa isang korte. At ang hukom ay parang referee na mamimili kung sino sa kanilang dalawa ang merong katwiran. So, pagalingan ng paghahalungkat ng mga ebidensya at minsan pagalingan sa pagtago ng ebidensya at ng mga testigo. Pero baka magulat at malito kayo kapag natuloy na po ang kaso ng crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Iba kasi ang patakaran sa ICC. Ito pong tinatawag na inquisitorial system kung saan ang focus ng korte ay fact-finding. Ito po ang halimbawa. Kung ang prosekusyon sa Pilipinas ay may mahanap na ebidensya o testigo na maaring makasira sa kanilang kaso, madalas ay dededmahin po ito o baka pa nga itago para hindi po magamit ng kalaban. Bakit mo nga naman daw tutulungan ang iyong kalaban? Pero iba po ang patakaran sa mga inquisitorial courts gagaya po ng ICC.
kung ikaw ay makahanap ng ebidensya na makakatulong sa iyong mismong kalaban, abay kailangan mo pa itong ideklara sa kanila kahit ito pa ay ikahina ng iyong kaso. Halimbawa, ebidensya magpapatunay na walang sala yung iyong kalaban o ebidensya magpapahina sa kredibilidad ng sarili mong testigo. Kailangan mo yang ideklara doon po sa korte. Nakapaloob yan sa Article 67 ng Rome Statute. The prosecutor shall disclose to the defense evidence in his possession or control which may show the innocence of the accused or mitigate the guilt or affect the credibility of his own evidence. Nakapaloob din po yan sa Article 54. The prosecutor is required to investigate both incriminating and exonerating circumstances equally. Ibig pong sabihin, kailangan bigyan ng parehong kahalagahan ng prosekusyon ang pag-imbestiga ng ebidensyang magpapatunay ng guilt o magpapatunay ng innocence. Yun lang, partikular ang konseptong ito sa prosecution lamang, hindi po sa depensa. Dahil nasa prosecution naman talaga ang burden of proving guilt. So, bakit ganun? Hindi ba magkalaban dapat ang depensa at ang prosekusyon? Nakabatay kasi po ito sa konsepto na ginagamit sa ilang bansa sa Europa na ang tunay na pakay dapat ng lahat ng panig sa isang kaso ay ang alamin at ilabas ang katotohanan kahit pa makasira ito sa sarili mong kaso. Higit 90% na ng kinakailangang right-of-way para sa Metro Manila Subway ang naplansya na ng gobyerno. Kabilang narito ang para sa 3 pang istasyon sa Ortigas. Kaya kanina, nag-groundbreaking na para simulan ang construction ng mga ito. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Unti-unti nang nabubuo ang Metro Manila Subway na itinturing na pinakamalaking infrastructure project ng pamahalaan sa ngayon. Ngayong araw, nagkaroon ng groundbreaking para sa 3 estasyon na naguhudyat ng pagsisimula ng konstruksyon. Una riyan ang Shaw Boulevard Station sa Pasig, sa kanto ng Shaw Boulevard at Meralco Avenue. Personal na nag-inspection dyan si Pangulong Bongbong Marcos. September 2022 pa lang ay sarado na sa mga motorista ang bahaging ito ng Meralco Avenue para magbigay daan sa paghuhukay dito sa Shaw Boulevard Station. At ngayon nagkaroon na ng groundbreaking para sa pagpapagawa ng estasyon, asahan na mas lalong magiging abala pa ang construction activities dito sa lugar. Pinasinayaan na rin ang pagpapagawa ng Kalayaan Avenue Station sa 11th Avenue sa BGC at gayon din ang BGC Station sa kahabaan ng McKinley Parkway. This is the scale of transformation that we are building. And this brings us closer to a fully connected subway that will redefine mobility in our nation's capital. This means workers arriving on time, students getting home earlier, and our citizens regaining hours that we once lost to congestion. Umusad ang pagpapagawa ng Metro Manila Subway matapos ang 3 taong kalbaryo ng Department of Transportation sa right-of-way sa Metro Walk, kung saan itatayo ang Ortigas Station. Inaasahang magiging mas madali na ang pagkuha ng right-of-way sa mga natitirang bahagi ng subway. May program tayong pinapasok na right-of-way usage agreement. Okay. Kung saan yung parang sa nangyari dito sa BCDA, no, na binibigyan tayo ng perpetual use of right ng paggamit ng kanilang property. Sa madaling sabi, kaya nila mag-sakripisyo. Sa ngayon, mahigit 90% na ang nakuhang right-of-way ng DOTR at inaasahang makukumpleto na ito sa Hunyo. 5 istasyon pa ang papasinayaan ng pamahalaan, kabilang ang Loton, Senate DepEd, NAIA Terminal 3, FTI at Bikutan. Sa taong 2032 target na kumpleto ang Metro Manila Subway. Inaasahang ang biyahe mula Valenzuela hanggang NAIA ay aabutin na lang ng 30 hanggang 45 minuto mula sa kasalukuyang 1.5 oras. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Raw ready si Sam Milby kaya hindi natuloy ang kasal nila ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Say ni Kat sa isang YouTube interview ilang buwan matapos mag-propose ni Sam ay na-realize daw ng aktor na hindi pa pala siya handa. Masakit daw ito para sa beauty queen. Sinubukan daw ni Kat na mag-adjust para sa fiancé pero dumating daw ang puntong na pagpasyahan niyang unahin ang sarili. Sa kabila ng naudlot na kasal, nilinaw naman ni Kat na civil sila ng dating fiancé. Nagkikita pa rin daw sila sa ilang engagements dahil pareho sila ng management. February last year nang kumpirmahin ni Sam ang breakup nila ni Kat. Susunod, panawagan ng DFA sa mga opisyal ng Pilipinas maging kalmado at magalang.
Residente at opisyal sa Bacolod City nagkaisa hinggil sa anti-political dynasty. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa CCTV na ito sa C6 sa Lower Bikutan sa Taguig, sumabay ang isang siklista sa isang mixer truck. Paglagpas ng ilang metro, kitang may nagulungan ng truck. Yan na pala ang siklista. Namatay siya at nawasak ang kanyang bisikleta. Naaresto naman ang driver na nahaharap sa kaukulang reklamo. Kumalma. Yan ang panawagan ng Department of Foreign Affairs sa gitna ng world war ng China at ng mga senador at iba pang opisyal ng ating bansa. Nasa frontline ang balitang yan si Camille Samonte. Matapos ang ilang linggong sagutan ng Chinese Embassy Manila at mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, pumagit na ang Department of Foreign Affairs o DFA. Sa isang press briefing, nanawagan ng ahensya sa mga opisyal natin na maging kalmado, magalang at professional kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea. The DFA's professional diplomats ensured that the substance, intricacies, and nuances that drive diplomatic interactions are not trapped within inflexible walls that offer no meaningful alternatives, only immediate gratification, and are inimical to the national interest in the long term. Dito rin nilinaw ni DFA spokesperson for Maritime Affairs Rogelio Villanueva Jr. na binigyan ng permiso ni DFA Secretary Teresa Lazaro na ilabas sa publiko ang liham na ipinadala niya kay Senator Risa Hontiveros noong January 20. Una kasing kumalat na leak letter ito, lalo't nakasaad doon ang posisyon ng gobyerno pagdating sa isyu ng West Philippine Sea. At paalala sa mga opisyal na maging maingat sa interaction nito sa foreign counterparts. Sa huli, patuloy raw na susundin ng DFA ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na igiit ang soberanya at karapatan ng bansa sa diplomatikong paraan. Hindi rin daw sila magpapadala sa mga anyay nagpapakilalang eksperto na pumupuna sa aksyon ng ahensya. Hindi na nagpa-interview ang DFA, pero bukas daw ang ahensya sa bilateral channels at komunikasyon ng Pilipinas sa China para maresolba ng payapa ang mga hindi pagkakaunawaan. Idinaos ang press briefing na yan matapos hikayati ng Chinese Embassy Manila ang Pilipinas na magkaroon ng dialogo at united and constructive voice para mapanatili ang bilateral relations ng dalawang bansa. Samantala, nakapulong ni Interior Secretary John Vic Remulla si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Pinag-usapan daw nila kung paano mababawasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng law enforcement cooperation at cultural exchanges. Pero hindi raw natalakay dyan ang territorial issues at issue ng Kalayaan Island Group. Ang tumitinding tensyon sa China at Pilipinas, posible raw makaapekto sa ASEAN hosting ng Pilipinas. Ayon kay geopolitical analyst Richard Haydairan sa panayam ng One News sa programang The Big Story. To be honest, from outside the Philippines, some ASEAN countries are looking at it and saying, here go again the Filipinos and everyone trying to score political points by making the Chinese a punching bag. Of course, I don't agree with that characterization, but we have to be sensitive also how the rest of ASEAN will perceive the situation. Pero paano ngayon kakalma ang world war sa pagitan ng Chinese diplomats at mga opisyal ng bansa? Stabilization of bilateral relationships just to make sure things don't get out of control. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. May ilang politika raw na nasa likod ng paggawa ng iligal na sigarilyo sa Pampanga ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla at sinubukan daw nilang kontakin ang kalihim. Kasabay po niyan, inununsyo ni Remulla na nasa 1,000 fire inspectors ang kakasuhan ng ahensya kaugnay ng modus sa pagbebenta ng mga fire safety equipment. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Castillo.
February 5, nang mabisto ang malaking pagawaan ng illegal na sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Sinasabing 2 politiko mula sa Central Luzon ang nasa likod ng operasyon nito. Hindi muna sila pinangalanan ng Department of the Interior and Local Government. Pero ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinubukan na raw siyang kausapin ng dalawa. Nag-reach out na. Alam nga agad nila. Wala pa ako sinasabi, alam na nila kung sino sila eh. Kakausapin daw ako, pero ayoko pa kausapin. So, kung pwede daw mag-usap. Matapos mabisto ang illegal na pagawaan, sinisilip na rin ang mga maliliit na tindahan o sari-sari stores na posibleng pinagbabagsakan ng mga illegal na sigarilyo. Samantala, ipinag-utos na Remulla ang pagsusuot ng body cam sa lahat ng kawani ng Bureau of Fire Protection para maiwasan ang anumang illegal na transaksyon. Yan ay matapos madiskubre ang umano'y modus ng ilang fire inspector tuwing magsasagawa ng inspeksyon. Sa investigasyon ng DILG, lumutang na 99% ng mga establishmentong na inspeksyon ng BFP ay may reklamo laban sa mga fire inspector. Ang modus ng mga inspector, mag-alok ng maibibentang fire safety equipment sa mga establishmento, bagay na mahigpit na ipinagbabawal. Ang problema, tila nag-level up na rin ang pangmomodus ng mga fire inspector. Nauuna ang nagbebenta ng fire extinguisher. Dadating sa loob ng lugar sa loob ng tindahan, sa loob ng clinic, sa loob ng negosyo, sasabihin nila, parating na ang fire inspector nyo. Bumili na kayo sa akin, ako na bahala, papasa na kayo kagad. 99% tried to game the system. Yung body cam, dinadaya nila. Imbes na mauuna pang fire inspector, nauna ngayon na nagbebenta ng fire extinguisher. Galing, no? Mga hayop sila. Hindi raw nakaligtas dito ang negosyo ng pamangkin ng kalihim at ilang pang negosyong pag-aari ng pamilya Remulla sa Cavite. Sa ngayon, desidido ang kalihim. Nakasuhan ang nasa 1,000 fire inspector na sangkot sa modus. Itatrack din ng DILG ang mga nandadaya sa body cam para makasuhan. Samantala, halos 40 dati at kasalukuyang opisyal ng BFP na dawit din sa umano'y malawakang korupsyon sa ahensya sa nakalipas na mahigit 1 dekada. Ang kasado ng sampahan ng kaso, kabilang dito ang ilang retiradong opisyal. Irerekomenda rin ng DILG ang agarang pag-relieve sa pwesto ng mga opisyal na sangkot. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. 5 ang patay matapos mahulog sa bangin ng isang police mobile sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Kabilang sa mga nasawi ang 4 na pulis at isang provincial tourism officer. Base sa investigasyon, nakakonvoy ang police mobile sa organizers ng Binibining Pilipinas nang mangyari ang aksidente. Nawalan umano ng kontrol ang driver sa palusong at pakurbadang bahagi ng daan, dahilan para bumulusok ang sasakyan sa bangin. Sugatan ang 5 pang sakay ng police mobile na naisugod sa ospital. Susunod, anti-political dynasty bill planong ipasa sa Senado bago matapos ang Marso. At paano ba masasabi kung nag-cheat na sa inyo ang inyong partner? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Isang malaking sinkhole ang biglang sumulpot sa Minhang District sa Shanghai, China. Nilamon nito ang malaking bahagi ng kalsada at may nadamay pang gusali at puno. Ayon sa mga otoridad, isinara ang lugar matapos madiskubre ang water leak sa ginagawang Metro Line. Sa satellite images, wala pa ito noong February 11 pero kitang-kita na ito kinabukasan. Buti na lang, walang nasaktan. Kinonsulta ng mga mambabata sa mga taga Bacolod City tungkol sa political dynasty. Ang mga residente doon, pinuna ang mga magkakaapelyido sa Senado. Narito ang aking report. Sa usapang anti-political dynasty kahapon sa Carmona, Cavite, kita ang bugso ng damdamin ng ilang pabor sa dinastiya. Ang political dynasty po ay hindi po problema ng bansang Pilipinas. Ang problema po ng
bansa natin ay corruption! Hindi naman kumagawa ng dynasty. Ibang lahat ay masama, di ba? May namumukuti naman, namumukutangin naman maganda magpalakad. Kaya nasa tao na rin lang eh. Maraming kabataan naman ang gustong puksain ang paghahari ng mga magkakaapelidong sa gobyerno. Para po magkaroon po ng equal chances ang lahat ng mamamayang Pilipino sa paglaban o pagkandidato sa nararating na eleksyon. Marami na nga pong ipinasa na bill para rito, subalit hanggang ngayon po ay wala pa rin. Almost 40 years na po ang nakakalipas. Kung sa Carmona ay litaw ang pagkakaiba, tila may unity naman sa Bacolod City sa Negros Occidental. Sa public hearing doon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, marami ang pabor sa panukalang anti-political dynasty. Ito rin po ang sinisisi namin na naging ugat din ng korupsyon na dahilan ng kahirapan at pagkabansot ng pangundad ng ating bayan. Sa Negros, you name it, we have it. Kung anong klase mang dinastiya iyan. Merong fat, merong tin, pero may sinasabi na silang obese. Maging ang mismong Vice Mayor ng probinsya na si Justin Gatuslao, pabor din sa panukalang batas, kahit pa bahagi siya ng dinastiya. I belong to a political clan. One often described as among the longest standing and most enduring in our province. And yet I am here with you today to say plainly and clearly without hesitation that I support the passage of an anti-political dynasty bill. Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Risa Hontiveros, plano nilang maipasa ang panukala bago matapos ang buwan ng Marso ngayong taon at gusto niya itong maipasa hanggang sa 4th degree of consanguinity. Yun nga lang, ang tanong ng isang estudyante, paano ito ilulusot? Kung sa Senado pa lang, may 8 nakikinabang na sa dynasty. Nandyan ang magkapatid na Tulfo, magkapatid na Villar, magkapatid na Cayetano at magkapatid na Ejercito Estrada. Isa pang tanong, sakop ba ng panukala ang elected at appointed officials na magkakamag-anak gaya ni Senator Sherwin Gatchalian at ang kapatid niyang si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pareho namang appointed ang magkapatid ding DILG Secretary John Vic Remulla at Ombudsman Boying Remulla. Positions of these political families is so entrenched that I don't mean to be a pessimist, but I have little to no confidence that any form of an anti-political dynasty bill would be a law. Sagot ni Hontiveros, but definitely I'm not pessimistic sa chances ng isang anti-political dynasty bill in this 20th Congress. I have to confess, as an older person here, I am actually hopeful. Why? Dun sa 8 na dynasts sa Senate, 2 ay authors ng anti-political dynasty bills. Pati si Attorney Jose Ortiz na dating mayor sa Negros Occidental, umaasang matutuldukan din balang araw ang dinastiya. Even the son of the president, si Sandro Marcos, kag sang aton nga Speaker of the House, nagadusugid sini. In short of saying that the message of Malacanang is clear, that this bill must be passed within the year. Abangan, 1 sa 4 na mga Pilipino nakaranas ng cheating sa relasyon base sa isang survey. At married couple na nasa long-distance relationship muling nagtagpo dahil sa BGC portal. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Naranasan niyo na bang ma-cheat o lokohin ng inyong jowa o asawa? Sa isang pag-aaral, lumabas na 1 sa 4 sa mga Pilipino niloko ng kanilang partner. May iba't ibang klase rin daw ng pag-cheat. Alamin yan sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Kapag cheating ang usapan, mainit ang mga netizen dyan. Gaya na lang ng nagtrending na May Marilag, aka ang lalaking ipinagpalit ang 7-year relationship sa kanyang katrabaho. Umusok din ang internet sa nag-viral na regalong screenshots.
Si ate, may boyfriend pero nagpaligaw at nakipag-date sa iba para raw sa libreng hatid sundo at pagkain. Ang isa pang nakaranas ng cheating, ang content creator na si Richmond Tabangkura. 2 years daw siyang in a relationship sa influencer na si Deo Cabrera. Well, honestly, it felt really devastating to me. Grabe yung epekto niya sa mental health ko. And grabe rin yung nadulot na emotional toll na dala ng cheating. Nagkakilala ang dalawa sa TikTok. Dito rin sila nagkaroon ng fans bilang iconic queer couple. I acknowledge really na hindi pa talaga ako 100% healed from it. So, may times na natitrigger pa yung emotion ko, may times na nalulungkot pa ako, may times na bumabalik yung inis ko, something like that. Base sa latest report ng social weather stations, 27% o isa sa 4 na mga Pilipino ang nakararanas ng cheating o panluloko sa relasyon. Base pa rin sa survey, pinakakaraniwang klase raw ng cheating ay ang physical at emotional cheating. Kapag sinabing physical, ito yung may sexual or intimate na activities na. Pero bakit nga ba nauuwi sa panluloko ang isang relasyon? For those who have engaged themselves in unfaithful activities, that is escapism. That is looking elsewhere to find temporary joy to cover up the stress and the problems of your current relationship. Kaya kung hindi na mahal o tingin ninyo hindi na worth it, baka it's time to let go na kaysa magkasakitan pa. But in the end, we enter relationships to find joy, to find lasting happiness. And if the toxicity is causing unhappiness, causing too much stress, parang it defeats the purpose of having a relationship. Kayo mga kapatid, kaya nyo bang magpatawad kapag niloko kayo ng inyong special someone? Paano kung paulit-ulit na? Mahal mo pa rin ba? O di ba mas dapat mahalin mo rin ang sarili mo para kaya mo pang magmahal kahit nasaktan ka na? Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pagkatapos tayong paluhain ni Mon, maggagaganito tayong pampag-good night. Mahalin mo raw ang sarili mo para maaari pang magmahal muli. Tama naman. Diba? Ba't parang may hugot ka? Hindi, kasi bigla niya sinabi yung gano'n, parang sanggaling. Oo, kailangan sumaya daw tayo dahil Sige. bago tayo matapos. Okay, para naman sa ating pabaong pampag-good night, syempre, pang Valentine's Day ang tampok namin ngayong gabi. Naman, ang pagmamahalang sinubok ng panahon at distansya, pero kinaya. Yan po, mag-asawang si Greg at si Jazel. Nag-uusap sila sa pamamagitan ng placard sa isang portal sa BGC Taguig. Uy, kwento ng uploader, 1 taon ng kasalang mag-asawa pero nasa Philadelphia sa Amerika si Jazel, kaya via portal na lang ang kanilang V-Day celebration. Higit naman ano? Parang hirap na ginagawa na nag-uusap sila ng placard. Pwede mo sila mag-zoom. Ito na naman tayo, yeah. I think ito na yung second story natin na portal na lagi natin sinasabi na ba't hindi sila mag-video call? Hindi ka na mag-zoom. may audio pa. Uy, grabe ka. Uy, pero ano yan, believe tayo dyan sa mga Cynics long of the world distance. unite. Oo. Hirap ang mga long distance relationship. Oh, siya. Happy Valentine's po. Tanda na, Valentine's bukas. Pero alam mo, walang kwenta ang Valentine's Day kasi papaniwala ka sa Valentine's. Niwala lang ka sa Hallmark eh. Alam niyo Hallmark? Pagkatapos natin nagpampag-good night, tapos pinasama mo ulit yung gabi. Because Ano every ba? day should be Valentine's. Oh. Yun! Okay, good shot na ako. Happy Valentine's, mga kapatid. Yan po ang 45 minutong pag-iwas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po, kami ang inyong kapatid sa Balitan sa Public Service. Ako po si Mayan Las Bañas Oraseo. Ako na po si Edwin Gao, walang iwanan sa Frontline Tonight.